Sa pamamagitan ng 10 taong pag-aaral at pag-eeksperimento, isang farmer scientist ang nakapagpatubo ng mga strawberry, seedless grapes at mandarin orange kahit pa sa mainit na probinsya ng Camarines Sur. Malaki raw sana ang potensyal na lumago ang kanyang negosyo at makatulong sa industriya ng agrikultura sa bansa. Pero hindi umano sapat ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasakang katulad niya. Balita hatid ni Claire Delphine. Hindi ito sa Baguio, lalong-lalong hindi ito sa abroad. Kaya sino ang mag-aakala na mga strawberry na karaniwang tumutubo lang sa mga malalamig na lugar, lalago at mamumunga sa napakainit na probinsya ng Camarines Sur? Bunga ito ng 10 taong pag-aaral at pag-eeksperimento ni Leonardo Libreja. Yung strawberry ang andito sa akin, cross-pollinated, totally adapted sa heat resistant. Matyaga niyang itinuturo sa mga bumibili ng kanyang seedlings ang natutunan niyang teknolohiya nang ipadala siya sa Hawaii bilang isang outstanding farmer ng DA noong 2003. Adaptation ng mga plants na nabubuhay sa malamig na pwedeng pabuhayin sa mainit na lugar. Dahan-dahan ko pong dinedevelop rin dito sa farm ko. 6 na buwan pa lang daw buhat ng kanyang itayo ang negosyo, pero ngayon pa lang ay malinaw daw na malaki ang potensyal nitong lumago. Ang kaso, matumal daw ang suporta ng gobyerno sa mga gaya niyang magsasaka. Bibigyan rin ng tulong yung facility, kulang naman. Actually, magagaling po yung Pilipino. Ang kulang lang po dati yan is yung pong tulong ng diretso ng galing sa pamahalaan. Dapat po maramdaman ng tao. Ang agrikultura ang isa sa pinakamahalagang industriya sa Pilipinas. Sa ating mga kamay, mga agriculturists, ang pagpuproduce ng pagkain araw-araw. Pero mula dekada 70, ni hindi man lang tumaas sa 20% ang kontribusyon nito sa gross domestic product o pangkalatang kita ng bansa mula sa mga produkto at serbisyo. At ang mga magsasaka, isa pa rin sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa. Aminado ang DA, kulang na kulang daw kasi ang mga ekspertong gaya ni Leo na dapat sana'y nagsasaliksik sa mga makabagong teknolohiya para mapaunlad ang industriya ng agrikultura. Yung pong mga researchers natin, hindi po ganun kadami sa pamahalaan. Sa matagal pong panahon na medyo napabayaan siya. Sa mga technician na sa DA, more on theory lang sila, wala silang sa aktual. Ang mga kakulangan sa agricultural research nag-uugat daw sa kakapiranggot na atensyong ibinigay rito ng pamahalaan. Sa katunayan, ngayong taon, wala pang 1% ng kabuuang budget ng DA ang nakalaan para rito. Sa mahigit 5,000 proyekto halimbawa ng DA sa Administrasyong Aquino, 90 lang ang nakatuon sa pagpapayabong ng mga pag-aaral sa agrikultura. Maging ang pagbibigay ng mga libreng pagsasanay para sa mga magsasaka, tila huli rin daw sa listahan ng DA. Kulang din ang training capacity natin. Investment should be enhanced in these areas. Bagay na inirereklamo rin ng iba pang farmer scientist tulad ni Lolo Marcelo. Kumisan pare ang conference, lecture, pero wala namang tinatawag na resulta. Parang binhi rin daw kasi ang agrikultura kung tutuusin. Kailangan itong diligan, tutukan hanggang sa ito'y mamunga at mapapakinabangan ng mamamayan. Claire Delphine, GMA News.